Celestina Fernandez point of view. Ate Celestina, gising! Gumising ka dali! Matinis na boses ang nagpabulabog sa mahimbing kong pagkakatulog. Dumapa ako't inilagay sa may bandang tenga ang unan upang hindi gaanong marinig ang pambubulahaw sa akin ng kapatid kong si Yuri. Ate! Kapag hindi ka pa dyan gumising, sisirain ko na tong pinto mo! Banta nito. Inis kong inilis ang unan at inis kong iminulat ang mga mata. Gusto kong sapukin ng kapatid ko na kung makagising akala mo naman kolehiyala pa rin ako na kailangan pumasok, lalo't araw ng Lunes. Marahas ang naging pagkamot ko sa buhok nang bumangon. Kinuha ko ang unan at iniambay yun sa kapatid ko matapos kong buksan ang pinto. Pero hindi ko naman yun ipinukpok sa kanya. Kahit naman perwisyo to sa tulog ko palagi, ay hindi ako namimisikal. Mahal ko to kahit perwisyo palagi kapag nananahimik ako sa isang sulok. Oo, criminal case yan kapag tinangka mong ihambalo sa akin yan. Criminal mo yung mukha mo. Ay, araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, Yuri. Hanggang kailan mo ba bubulabugin ang mahimbing na tulog ko? Palat ako dito. Sorry naman ate. Kasi naman yung boyfriend mo, nakita kong nag-post sa social media kasamang babaeng nakahalik sa pisngi niya. Dikit na dikit yung malalaking melon ng babae sa braso ng nobyo mo. Nobyo mo pa ba yun o ex na? Mabuti na nga lang at na-screenshot ko bago nila burahin. Eto, tignan mo na maniwala ka. Iniabot nito sa akin ng cellphone at doon nga'y nalaman kong totoo ang sinasabi niya. Lintik ka, Joseph. Anong ibig sabihin nito? Kulang na lang ay durugin ko ang cellphone ni Yuri sa gigil at konting kirot na nararamdaman ko sa dibdib. Ay, Bopples yarn? Malamang niloloko ka. Piloso pa nitong sabi. Sinamaan ko naman ang tingin to dahil kita nang naiinis ako'y nakuha pang mamiloso po. Alam mo ate, kesa mag-emote ka riyan kumilos ka na. Maligo ka tapos bulagain mo yung Joseph mo. Huwag mo sasabihin pupunta ka sa unit niya nang masorpresa mo, okay? May duplicate ka naman sabi mo, hindi ba? Gora ka na. Huwag ka magpapautos sa mga mapang-apusong lalaki na hindi marunong makontento sa iisang babae lang. Hay nako, kung ako lang nasa kalagayan mo, nako, baka pinisa ako na yung itlog niyang sing-itim yata ng budhi niya. If you need backup, tawag ka lang ha. At talagang darating ako para tulungan kang malagas ang lahi ng isa sa mga salot sa lipunan. Kung ano-anong pagme-make face pa ang nakita ko sa mukha ni Yuri bago nito binawi sa akin ang cellphone niya. Hindi ko maramdaman ng 100% ng concern niya. Bakit kasi kailangan pa ng panlalait? Thank you sa info at sa kalahating porsyento mong concern. Alis na at maliligo ako. Tinaboy ko na si Yuri pagkatapos ay kaagad akong pumasok ng banyo. Lagot ka sa aking lalaki ka kapag nalaman kong niloloko mo talaga ako. Binilisan ko ng pagligo at nang matapos ay basta na lang akong kumuha ng maisusuot sa closet. Nagsuklay lang ako at hindi na nag-abala pang tignan ng sarili sa salamin. Ngek, mukha ka namang manang. Wala na bang ihahaba pa yung denim mo? Smiyo naman ate, 2024 na no? Pero yung pormahan mo naman pang 80s pa rin. Bungad kagad sa akin ni Yuri nang makababa ako. Wala na akong panahon pa sa'yo at nagmamadali ako Yuri. Kahit ikaw na lang magpaalam para sa akin. Huwag mo na lang banggitin kay Lolo ang tungkol sa natuklasan natin. At baka maghumirantado pa yon. Kilala mo naman yon. Abay kahit matanda na para pa ring susuong sa gera. Mahigpit kong bilin. Oo, sige na. Balitaan mo na lang ako ate ah. Ay, sandali nga pala. Kapag totoong niloloko ka ng talipandas na yun, bawiin mo lahat-lahat ng ininvest mo sa kanya. Lalong-lalo na yung binili mong Honda Forza 125cc. Bili naman ito. Sis, kahit hindi mo sabihin talagang gagawin ko yon. Sagot ko at ngumisi naman si Yuri sa akin. Kalaunan ay lumabas na ako't kumaway na lang. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ko nang simulan kong paandarin ang sasakyan ko. Napakabigat ng pakiramdam ko. Ang bigat-bigat ng dibdib ko. Isipin ko pa lang na may kasama siya'y para ng pinipiga ang puso ko. 3 taon na kami ni Joseph at sa 3 taon namin na yon ay napag-uusapan na namin ang kasal
at ang pagbuo ng sarili naming pamilya, lalo na ng mga anak. Graduation namin nung sagutin ko siya. Marami ang tutol sa relasyon namin dahil kung baga ay gold digger umano ang aking nobyo. Bagay na pinabulaanan ko dahil hindi naman siya ganon. Ang mga bagay na ibinibigay ko ay hindi niya kailanman hiningi. Kusa ko yung ibinibigay. Well, minsan nagpaparinig siya ng mga bagay na gusto pero hindi niya naman yun ipinipilit sa akin na bilhin ko. Wala akong palya sa pagbibigay ng regalo tuwing anniversary namin. Lalo na kapag birthday niya. Nahihirapan man ako kung minsan at kailangan pang tipirin ng sarili ay ayos lang. Mapasaya ko lang talaga siya. Natatawag pa nga akong bakla kung umibig na mga kaibigan at mga katrabaho ko eh. Dahil puro na lang daw akong nagbibigay samantalang ang nobyo ko umano ni isang expensive na regalo. Walang naibigay sa akin. Hindi naman yun big deal sa akin dahil hindi naman ako materialistic na tao. Oras at effort mo lang, masaya na ako. Ipinarada ko ang kotse at agad tinahak ang daan patungo sa unit ni Joseph. Mahigpit ang hawak ko sa duplicate key. Nanginginig pa ang kamay ko nang simulan kong buksan ang pinto. Maliit na siwang ang ginawa ko nang tuluyan kong mabuksan ang pinto. Sumilip ako ngunit walang tao. Kaya't pumasok na ako nang hindi lumilikha ng kahit na anong ingay. Dahan-dahan ang naging paghakbang ko dahil sa bigat ng nararamdaman ko. Nakagat ko na lang ibabang labi nang makita ang pares ng sapatos na pambabae. Wala siyang kapatid na babae. Wala rin siyang pinsan. At ang kanyang inay matagal nang wala. Kaya't walang ibang babae ang maaaring bumisita sa kanya liban sa akin. Ilang hakbang pa'y bumungad naman sa akin ang nagkalat na mga saplot sa labas pa lamang ng nakabukas sa kwarto. Halos mapatid ang paghinga ko nang sa wakas. Makita ang kataksilang ginagawa sa akin ni Joseph. Ang lalaking una kong minahal at pinag-alayan ko ng aking puso ay merong kasalo sa ibabaw ng kanyang kama. Hindi nila ako napansin dahil abala sila sa pagpapaligaya sa isa't isa. Mga hayop! Mga walang hiya! Humakbang ako papasok at kinuha ang nakadisplay na baseball bat at inihampas yun sa paanan ng bakal na kama. Kaya't nagulantang ang mga ito. Surprise! Pasensya na mukhang naistorbo ko kayo. Huwag kayong mag-alala dahil hindi naman ako magtatagal. Hindi ko rin kasi hilig yung manood ng mga karimari-marim na mga palabas. May mga babawiin lang ako tapos ay aalis din ako kagad. Blanco ang mukhang ani ko sa kanila. Babe, sino siya? Grabe nakakatakot. Anang higad at nagtago pa sa likod ng kwagong ex ko matapos kong tapunan ng masamang tingin. Oo, ex, dahil tinatapos ko na ang lahat sa amin. Celestina. Akma sana siya nga alis sa kanyang kama nang malakas kong hinampas ang paanan ng kama. Subukan mong lumapit basag yang ulo mo. Maging yang ulo mo sa baba. Gigil kong banta. Itinutok ko pa ang hawak ko sa kanila. Partikular sa pesteng lalaki na ito. Huwag kayong mag-alala dahil hindi ko naman kayo sasaktan katulad ng ginagawa mo sa aking hayop ka. Hindi ko kasi dudumihan tong mga kamay ko. Lalong-lalo na, hindi ko pa dadapuin ang malinis kong kamay sa mga katulad nyong marurumi. Ngunit bago ako umalis, sisirain ko muna itong kama dahil sa bulsa ko ito nanggaling. Ni isang kusing sentimo, wala kang naiambag, bruho ka. Sinimulan kong paghahampasin ng kama. Naging alagaga naman sila sa pagbabalot sa kanilang mga sarili. Sa sobrang galit ay nagiging matapang na ako. Ni hindi nga ako nakaramdam ni kahit nakatiting na takot. Palibhas ay nananalaytay sa akin ang dugo ng mga magulang ko. Maging ni lolo na isang retired army. Oh my gosh, babe! Pigilan mo siya! Nasisiraan na siya ng bait! Palatak nito. Halata ang takot sa boses. Ngumisi naman ako dito habang sa Joseph ay nagmamakaawa ang tinging ibinibigay sa akin. Huminto lamang ako nang tuluyang masira na ang kama. Akin na yung susi ng Honda Force ako. Iniligay ko sa balikat ang baseball bat at inilahad ang kamay sa kanya. Celestina, please pag-usapan naman natin to. Inakit niya lang ako at lasing ako kaya ako nagawa to. Please maniwala ka.
Parang baliw na pagmamakaawa niya ngunit blankong tingin lamang ang ibinigay ko sa kanya. Hindi ako mag-aalaga ng buwaya. Hindi na kahit na isang beses. How dare you? Anong inakit? Niligawan mo ko dahil sabi mo mahal mo ko. I give everything to you dahil mahal na mahal kita. Anang babae niya. Will you shut up, Vivory? Singal niya rito. Kita kong gumuhit na sakit sa mga mata ng babae. You should be the one to shut up. At ikaw naman babae. Kung ako sa'yo aalis na ako't hindi na maghahabol pa sa isang buwaya. I'm his woman. 3 years na kami ng siraulong yan. So nagawa niya sa aking lokohin ako? Tsak nagagawin din niya sa'yo ang ginawa niyang to. Kaya't maging wais ka sa pagpili ng lalaki. Okay? Adios! Marahas kong kinuha ang susi sa kamay ni Joseph bago sila talikuran. Rinig ko pa ang mga hikbi ng babae habang pinipigilan nito ang ex ko na mukhang pilit na humahabol sa akin. Dinukot ko ang cellphone sa bulsa upang tawagan si Yuri. Nakakailang ring pa lang ay sinagot niya na kagad. Sis, what's up? Nandito na ako sa labas ng kondominium. Ano, ipapamaneho mo na ba sa akin yung Forza? Nagtaxi lang ako dahil sure ko na niloloko ka ng siraulong yon. Bungad niya kagad sa akin. Napailing na lang ako. Napakalakas talaga ng radar nitong kapatid ko. Yeah, nasa akin ang susi. Pumunta ka na lang ng parking at hintayin mo ako ron. Nandito na nga ako eh. Nakasandal sa pinto ng kotse mo. Saan nito? Batid kong nakangiti si Yuri. Ibinaba ko na lang ang tawag at tuluyang tinakang daan palabas. Napapakunot noon na lang ako kapag may nakakasalubong na tao. Dahil mukha silang mga natatakot at animoy nakakita ng kriminal na ang kaso ay pagpatay. Problema nila. Oh, ba't may hawak ang baseball bat? Gulat na tanong sa akin ni Yuri nang marating ko ang parking. Ay, kaya naman pala mga mukhang natatakot sila sa akin eh. Dahil hindi ko pala nabitawan tong baseball bat. Itinapon kong pamalong bakal sa tabi tsaka ako ibinigay kay Yuri ang susi. Oh, sa'yo na yan. Sabi ko bago pumasok sa loob ng sasakyan. Seryoso te, hindi ka umiyak? Dumungaw siya at kulang na lang ay idikit ang mukha sa mukha ko sa sobrang lapit niya sa akin. Hindi ko siya pag-aaksayahan ni katiting na luha. Sambit ko tsaka mahinang itinulak dahil gusto ko nang umalis sa lugar na ito. Huminto lamang ako nang masigurong walang ibang makakakita sa pagsasayang ko ng luha. Nagsinungaling ako kanina na hindi ako magsasayang ng luha. Tao lang naman kasi ako. Nasasaktan at lumuluha. Inilabas ko ang lahat ng sakit. Sumigaw ako ng sumigaw na halos ikawala na ng boses ko. Huminto lamang ako nang sa wakas ay maramdaman ko ang panghihina. Tanghali na rin kasi. Hindi ako nag-agahan dahil sa pagmamadaling malaman ang buong katotohanan. Inayos ko na muna ang sarili ko. Siniguro kong hindi nila mapapansin lalo na ni Yuri ang pag-iyak na ginawa ko. Dahil tutudyuin lang ako ng lukalukang yon. Kinuha ko ng concealer at nilagyan ng ilalim ng mga mata ko. Nilagyan ko rin ng konting foundation ng ilong ko na namumula. Habang ang labi ko naman ay naging dry na ay pinasadahan ko ng lip balm. Uminom na rin ako ng tubig upang maibsan ang garalgal kong boses. Tapos nun ay muli kong minaneho ang kotse pauwi sa amin. O apo, saan ka ba nanggaling? Nagulat pa ako nang pagsarado ko ng pinto ng kotse ay biglang nagsalita si Lolo na hindi ko napansin na nasa likod ko na pala. May ibinigay lamang po ako na bagong recipe kay Chef. Palusot ko. Ang resto na pinamamahalaan ko ay minana pa namin ni Yuri sa Lola Celeste namin. Dito nakuha ni Papa ang pangalan ko na Celestina. Sayang nga lang at kinuha kagad sila sa amin. Sila Mama at Dad ay parehong agent. Pinasabog ang sasakyan nila ng kalaban, kaya't maaga nilang nilisan ang mundo. Hindi naman na nag-usisa pa si Lolo. Pumasok na lang kami at sabay nang kumain. Hindi ko mahagilap si Yuri. Sigurado akong ine-enjoy niya ang bago niyang motor. Huwag lang talaga siyang papahuli kay Lolo dahil tsak natatalakan siya. Ayaw kasi ni Lolo na nagmomotor si Yuri dahil sa balasubos daw ito sa pagmamaneho.
Nang matapos na akong kumain ay nagpaalam na ako na tutungo na sa resto. Kahit kasi broken ay hindi naman pwedeng lumiban. Lagnat lang ang nakakapagpaliban sa akin sa pagpasok sa pinamamahalaan kong restaurant. Nabalitaan kong nangyari Di na ako magtataka dahil unang kita ko pa lang sa lalaking yun. Alam ko nang hindi gagawa ng mabuti. Mag-bar na lang tayo mamaya at mag-manhunting. Ang sabi sa akin ng pinsan ko na isang waitress sa isang kilalang bar dito sa atin. Marami daw mga businessman na pumapasok doon. At ito pa nga, mga ubo daw ng gwapo. So ano na? Chef, deal o no deal? Si Mariana na pinakakaibigan ko. Ito lang kasi talagang ka-vibes ko sa ilan pa sa mga kaibigan ko. Deal. Mukhang kailangan na rin ng katawan ko na malagyan ng alkohol Pero pas naman ako sa manhunting na yan. Ayoko na. Sagot ko't inasikaso na ang order ng mga customer. Clark Sebastian's point of view. Ang sino mang babae na papasok sa pintong yan ay kailangan makuha mo ngayong gabi. Dare sa akin ni Jamel. That's the deal pare. Kailangan makuha mong babaeng unang papasok dito. Dahil kapag hindi mo nagawa, mapapasamin ng 2 Ducati mo. Si Levi naman nangising-ngisi. Tss, hindi ako mahihirapan at lalong hindi matatalo sa pustahang to. Ihanda nyo na rin ang mga milyon nyo kapag nakuha ko ang babaeng unang papasok dito. Kumpiyansa ako dahil kailanman ay hindi ako nahirapan sa pagkuha ng mga bagay na gusto ko. Mapababae man yun ng mga material na bagay, ay hindi nagiging mahirap para sa akin. Nagtawanan sila't nag-apiran pa. Kapag ko ay seryosong hinintayan kung sino mang babae na unang papasok sa entrance ng bar na napili naming pasukan ngayong gabi. Sunod-sunod ang ginagawa kong pagpapatunog sa kamay nang hindi man lang inaalis ang tingin sa entrance ng bar. Ilang minuto na rin ang kaso ay puro lalaki ang pumapasok. Napatayo na lang ako nang sa wakas ay merong humakbang papasok na babae. Ayan na! May pumasok na! Napapalakpak ng isang beses sa hangin si Levi at Jamel, habang ako naman ay naningkit ang mga mata. Ni hindi ko ikinurap kahit na isang beses man lang ang mata ko. Jeez! Her fashion disgust me. Ang baduy ng suot niya. Butit hinayaan siyang makapasok sa ganyang ayos niya. Naalala ko tuloy ang great grandma ko sa babaeng kailangan kong landiin nang hindi ako matalo sa pustahan. Mukhang mahihirapan ka sa isang yan, Clark. Hahaha, old fashion ang dating yan. Pero in fairness naman pare maganda at flawless. Maganda rin ang tindigan. Komento ni Levi. Siniko pa ako nito at sinenyas ang simulan ng napagkasundo ang pustahan. Hinagod ko muna ang kamay ng wavy kong buhok at inalis ang ilang butones ng polo ko. Pinasadahan ko pa ang labi ko tsaka huminto sa tapat niya. She's alone dahil mukhang gumamit ng banyo ang kasama niya kanina. Sa pinakang sulok pa nitong bar nila piniling maupo. Marahil ay upang hindi sila mabingis sa malakas na music ng DJ. Hi miss, I'm Clark Sebastian. You are... Nangaakit ang ngiting ibinigay ko sa kanya. Akma rin sana akong uupo sa bakanting silya nang itinukod niya ron ng isang kamay. Sorry, pero hindi kasi ako basta-bastang nagpapakilala, lalo't sa isang estranghero. And by the way, mister, I'm with my friend. Gumamit lang siya ng comfort room kaya't hindi ako nag-iisa. Nito. I didn't see any admiration. Samantalang iba'y halos lumuhod sa harapan ko bigyan ko lamang ng tsansa. At konting pag-asa samantalang ang babaeng to. Seryoso lang at mukhang naaalibadbaran pa sa akin. Hindi niya ba makita ang nagsusumigaw kong kagwapuhan? Tumikhim ako't umayos ng tayo. Sinuklay ko pa ang buhok at binasa ng sariling dila ang labi. Hindi ako po pwedeng matalo sa pusahan. Sasabunin ako ni Lolo kapag nalaman niyang wala na sa garahihan ng Ducati na binili ko para lang gawin niyang display. Dahil bibihira niya yung ipagamit. Dahil sa ang rason niya, baka raw madisgrasya ako. Ganun ba? Would you mind kung makikijoin ako sa inyo ng kaibigan mo? You see, I'm all alone Ngayon lang din ako pumasok sa bar na ito. Ang boring kasi nang walang ka-jamming. Pagpapakyute ko sa kanya. Damn,
Nagiging trying hard na ako for the very first time nang dahil lang sa isang pustahan. This is so not me. Every woman begs me to be claimed and love them back. Pero ang babaeng to, alien yata dahil hindi man lang apektado sa karisma ko. Marami kang pwedeng maka-join dito, bakit sa amin pa? Umar ko ang kilay niya at pasimple akong hinagod mula ulo hanggang paa. Alam mo sa itsura mo, sigurado ako na hindi ka rito maboboard. Tignan mo sila. Sinundan ko ang direksyon ng tinitignan niya at doon ay nakita ko ang babaeng malagkit ang mga tinginan sa akin. Parang mga gutom na gusto nang lapain ka. Why don't you just join them? Have some fun with them. Hindi yung para kang ewan na isinisiksik ang sarili mo sa taong ayaw naman sa'yo. Dagdag nito. Biglang nagpalpitate ang kilay at labi ko sa mga sinabi niyang yon. Pasimple kong nilingon ang mga kaibigan ko na pinagsisisihan ko kagad dahil tinatawanan na nila ako. Mga ugok kayo. Humanda mga bulsa niyo dahil hindi sa akin uso ang salitang pagsuko. Ako ang mananalo sa pustahan nating to. Ayoko sa ganyang tipo ng mga babae. Mas tipo ko mga babaeng mahinhin at hindi bulgaran kung manamit. Gusto ko sa babae ay yung karespe-respetong tignan. Just like you. Nandito lang naman ako dahil kailangan ko ang alak. Bumuga ako ng hangin nang makitang gumuhit na interes sa kanyang mga mata. Kung hindi ko siya madadala sa pangaakit, pues sa ibang pamamaraan na lang. May pinagdadaanan ka? Yeah, I've caught her making love with someone. And that someone is my best friend. Saad ko nang makuha ang simpatya niya. What a coincidence! Parehas tayo! Anya, upo ka na. Alok niya. Kinagat kong ibabang labi upang pigilan ang tagumpay ng ngiting gustong sumilay. Dahil baka mahalata niya na gumagawa lamang ako ng kwento. Mukha pa namang matalino ang babaeng to. I'm Celestina Fernandez. Naglahad siya ng kamay na kaagad kong tinanggap. Pasimple ko pang nilingon ang mga ugok. Gusto ko silang tawanan dahil laglag na ang mga balikat nila at naiiling na animoy na matayan. Easy money, sa isip-isip ko. Pretty name, parang ikaw lang. Ay nako, wag mo akong bulaan at baka itaboy kita. Nga pala, ano ulit pangalan mo? It's Clark, sagot ko. Tumangutango lang siya't inisang lagok naman ang laman ng baso niya. Napangiwi pa ito. Dahan-dahan lang kasi. Hindi pwede ang dahan-dahan pag-inom dahil hanggang 10 lang dapat ako sa labas. At saka ngayong gabi na lang ulit ako magpapakalango dahil pagkatapos nito, kalilimutan ko ng lahat ng nangyari. Mas mamahalin ko pang sarili ko after nito. Kaya cheers! Ibinigay niya sa akin ng isang baso na sinalinan niya ng alak at ibinigay niya yun sa akin na kaagad ko namang tinanggap. Cheers! Pinagbunggo namin ang baso namin at sabay nilagok ang alak. Nalingat lang ako, may boylet ka na agad? Tinig ng babaeng kasama ni Celestina. Naupo ito sa harapan namin at nanunudyo ang ngiti na ibinibigay sa katabi ko. Sira! Naghahanap lang itong si Clark na makakasama sa pag-inom ngayong gabi. Tinataboy ko nga nung una pero nung malaman ko na niloko din pala siya ng karelasyon niya, di na ako nagdalawang isip na pasamahin siya sa atin. Talaga ba? Ang ganyan kagwapo nagagawa pang lokohin? Grabe ah. Kung ako yung girl, never ako magloloko sa ganito kasimpatikong lalaki. Almost perfect na itong si Mr. Pogi eh. Pero nakuha pang ipagpalit sa iba? Nailing ito. Puwera biro, Clark ah. Kung sakali ba, handa ka pang sumubok ulit. Sayang naman kasi ang cells mo kung... Aray! Napasapo na lang ito ng ulo ng binatukan ni Celestina. Lihim akong natawa dahil talagang tumayo pa siya at dumukwang. Mabatukan lang ang kaibigan. Mariana, hayang bibig mo, wala na namang preno. Smiyo ka. Naupo na ito't nilagok muli ang laman ng kanyang baso na ako nang nagsalin. Curious lang naman ito naman, napaka-brutal. Nanunulis ang labi ni Mariana. Tumikhim naman muna ako bago sagutin ang tanong nito. Hindi ko naman sinasarado ang puso ko. I'm always open pero sa ngayon, pahinga muna.
Pero malay mo naman, I genuinely answered para magmukhang good boy sa paningin nila. Lalo na kay Celestina. Lalo na ang bet ay kailangan ko siyang mailabas ngayong gabi. Parang ang sarap mong maging boyfriend. Ikaw ba friend? May plano ka pa ba? Napatingin ako sa katabi ko na walang humpay sa paglagok. Nakakala mo naman ay mauubusan. Naghintay ako sa magiging sagot niya dahil sa curiosity. Kaso, kibit balikat lang ang sagot niya. Sayaw tayo! Ani Celestina. Alam ko nalasing siya dahil sa aming tatlo. Siyang pinakamaraming naiinom. Wait muna friend, tinatawag na naman ako ng kalikasan eh. Kakainis hindi man lang nagtatagas sa loob ng pantog ko yung mga naiinom ko. Kayo na lang nitong si Clark. Tumayo na si Marian at nakipagsiksikan sa mga nagsasayang tao nang makarating kagad siya sa comfort room ng mga babae. Sumasayaw ka ba? Tipsy niyang tanong. Sasagot pa lang sana ako nang tumayo na siya at iniwan na lang akong basta. Celestina, wait! Mabilis akong tumayo at sumunod sa kanya. May mga nakakasalubong pa ako na malalagkit ang tingin sa akin. Sorry girls pero kailangan ko munang mag-focus sa iisang babae lang ngayon. Mahina akong sambit tsaka sila kinindatan. Hinanap ko si Celestina. And there, I found her sa gitna ng dance floor at sinasabayan ng nakakaindak na musika ng DJ. Lumapit ako sa kanya at sinabayan ang bawat galaw ng katawan niya. Para akong nakukuryente kapag tumatama ang balakang niya sa akin. Pinulupot kong kamay ko sa kanya at hinila siya upang madikit sa akin. Wala namang naging pag-angal mula sa kanya. Sumayaw kami na para bang wala ng umaga. Bumalik lang kami sa table namin nang maramdaman ang pagod. Maya-maya pa'y bumalik na si Marian at nagpaalam dahil sa nangyaring emergency. Ikaw nang bahala dito sa friend ko Clark ha, huwag mong pababayaan yan. Iuwi mo sa kanila ng buo. Nagmamadali nitong bilin. Don't worry, hindi siya mapapano lalo't ako ang kasama niya. Sagot ko. Mag-ingat ka, friend. Lasing na kumaway si Celestina sa kaibigan. Ramdam ko na rin ang alak sa sistema ko dahil marami na rin akong nainom. Napatingin ako sa kanya nang isinandal niya ang ulo sa balikat ko. Ang init masyado rito. Inalis niya ang 2 butones ng suot niyang sleeve. Kaya't bumungad sa akin ang 2 bundok na hindi ko inaasahang ganito kayaman. What the... Ilalabas lang kita pero wala sana akong plano ang kaso. Nangiingganyong mayayaman niyang hinaharap na tila ba kumakaway-kaway sa akin. Hinanap na mga mata ko mga kaibigan ko. At doon sa isang sulok ay nakita ko sila nakikipagpalitan ng malalanding ngiti sa mga babaeng nasa kanilang tabi. Nasusuka na ako. Otomatiko ko siyang itinayo dahil hindi siya pwedeng magkalat rito. Let's go. Inalalayan ko na siyang tumayo. Hindi na ako nag-abala pang magpaalam sa dalawa. Inilabas ko na lamang doon si Celestina. Saan tayo pupunta? Sa langit. Gusto mo ba? Pilyong sagot ko sa kanya. At ano namang gagawin natin doon? Do you wanna know? Tanong ko. Tumango siya kaya't seryoso ko siyang hinagod ng tingin. I'll claim every inch of you. Bulong ko sa kanya. Napangiwi na lang ako nang sukahan niya ako sa dibdib. Damn! Nandidiri kong tinanggal ang polo at basta na lang yung itinapon sa trash can. Ngumiti lang siya at hinaplos-haplos ang dibdib ko na para bang pinupunasan niya. Disgusting! Reklamo ko. Nauubos ng pasensya ko kaya ako siya binuhat na parang sako ng bigas. I don't care kung umikot lalong paningin niya. Maiuwi ko lamang ang babaeng to. Saan nga ba nakatirang babaeng to? Hey, saan ka ba nakatira? Tanong ko nang maisakay ko na siya sa kotse ko. Nilagyan ko na lang ng alkohol ang parte ng sinukahan niya nang mawala ang hindi kaaya-ayang amoy. Minsan sa Pluto, pero kadalasan sa Mercury. Pero naglalagi talaga ako sa Earth. Lasing niyang sagot. Kumirot ang sentido ko sa kanya. Ano siya, alien? Ayos. Sa dami ng babaeng pwedeng pagbustahan Ito pang mukhang maluwagang tornilyo pa talaga ang nakuha ko. Minaneho ko na lang ang kotse at tinahak ang daan pa uwi.
Ayokong magpalipas ng gabi sa isa sa mga motels dahil mas komportable ako sa malawak kong kwarto. Nilingon ko pa ang katabi ko na mahimbing nang natutulog. Hindi ko na ginising at baka magkalat lang ulit. Ilang minuto pang pagmamaneho ay nakauwi na rin ako. Pinarada ko lang ang kotse ko bago ako bumaba at umikot upang kunin si Celestina. Hindi naman ako ganun kasama para iwan siya dito sa loob ng kotse ko at dito na magpalipas ng umaga. Pagpasok ay hindi na ako nag-abala pang buksan ng mga ilaw dahil pumapasok naman ang liwanag ng buwan sa clear glass na pader. Nakahinga lang ako ng maluwag nang tuluyan kong narating ang kwarto ko. Biglang nawala ang tama ng alak sa akin dahil sa babaeng to na hindi ko alam kung kumakain pa ba ng tama dahil sa sobrang gaan. Inihiga ko siya sa kama habang ako naman ay pumasok na sa banyo dahil hindi ko kayang matulog ng ganitong kalagkit ang pakiramdam. Dahil sa lintik na suka ng babaeng yun. Tinanggal kong lahat ng saplot ko at binuksan ng shower. Naipikit ko pa ang mga mata ko upang damhin ang malamig na tubig. Nasa ganun akong tagpo ng may malambot na kamay ang yumakap sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita sa salaming pader sa Celestina na katulad ko'y wala na ring saplot, ni isa. Mariin akong napapikit nang maramdaman ang kanyang harapan. Nabaliwala ang lamig ng tubig sa biglang init na bumabalot na ngayon sa buong katawan ko. Sabay tayong maligo, mahinhin niyang sabi. Napalunok ako nang bumitaw siya at umikot upang magkaharap kaming dalawa. Alam kong lasing lamang siya kaya ganito kalakas ang loob niya. Ngunit ako'y nasa katinuan na ngunit dahil sa kanya. Para bang nahihibang na ngayon habang pinagmamasan ng perpektong hulma ng kanyang katawan. Natuod na lang ako nang kunin niya ang shampoo at nilagyan ng kanyang buhok, pati na ang akin. Kinailangan pa niyang tumingkayad, para akong batang pinaliliguan. Sunod niyang kinuha ay ang shower gel. What the heck? Hindi ko na kaya. Hindi ko na talaga kaya pang tigilan ng temptasyon. Lalaki lamang ako. Siniil ko siya ng halik at isinandal sa pader, tsaka inilagay ang kamay niya sa leeg ko. Para akong mababaliw sa lambot at tamis ng kanyang labi. Hininaan ko ang buhos ng tubig gamit ang isa kong kamay, samantalang ang isa'y abala sa paghagod sa kanyang likod. Bumaba ang kamay ko sa pagitan niya. Nangunot ako nang mahina siyang umigik. She's still a virgin? Pero papaano gayong sinabi niya sa akin na meron siyang nobyo na umabot ng 4 na taon na sana? Don't stop. Please, Clark. Namumungay ang kanyang mga mata. Hinaplos ko ang kanyang maamong mukha bago muling tawirin ang distansya ng aming mga labi. I kissed her passionately hanggang sa kapwa kaming maghabol ng hininga. Nangalay na ako sa posisyon namin kaya't binuhat ko na siya at dinala sa ibabaw ng aking kama. At doon ay maingat siyang inangkin sa una. Hindi ito ang unang beses ko sa isang babae, pero masasabi ko na ito ang pinakang hindi ko makakalimutan sa lahat. Hindi lang dahil birhen siya kung hindi dahil sa akin niya ito ipinagkatiwala. Pakiramdam ko'y kailangan kong pahalagahan ang nangyaring to. Hinagkan ko ang noo niya at pinagmasdan siya. Hindi ko inaakalang ganito siya kaganda. Natatakpan kasi ng makapal niyang salamin kanina ang gandang taglay niya. Pinaglakbay ko ang hintuturo ko sa kanyang kilay, ilong, hanggang sa kanyang labi na kay lambot at kay sarap hagkan. Wala sa sariling napangiti ako nang kusa na lang akong lumapit upang gawaran siya ng halik sa noo. Masyado akong nadadala sa mga nangyari. Iniunan ko ang ulo niya sa balikat ko at minabuti na ring matulog dahil pagod na rin ang katawan ko. Mabigat na rin ang talukap ng mga mata ko. Good night, Celestina. Thank you. I've enjoyed the night, I gently whispered. Celestina Fernandez point of view. Sunod-sunod na katok ang nagpabulabog sa mahimbing kong tulog. Yuri naman, gusto ko pang matulog oh. Please lang, huwag mo muna akong bulabugin ngayon. Isiniksik kong sarili sa una nang may mapagtanto. Teka, hindi ko unan to ah. Gulat kong naimulat ang mga mata nang maramdaman ng mainit na bisig. Ah! Sa gulat ko'y naitulak kong lalaking nakayakap at nakadantay pa sa akin. Sa lakas nun ay nahulog siya sa kama kaya't nagising to. Ah!
Bakit naman ganyan ang sawa mo? Ginawa kong pantakip ang mga kamay ko. Literal na nahintatakutan ako sa mataba't mahabang baston na nakakabit sa kanya. Manyak! Manyak ka! Binato ko siya ng mga una na nahahawakan ko. Ano ba? Sandali nga, hindi ako manyak. Celestina, huminahon ka nga. Napahinto siya ng marahas na bumukas ang pinto. Napatingin ako doon at namilog ang mga mata. Oh, Diyos mio! Anong ibig sabihin nito? Gulantang na tanong nito sa amin. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa amin. Napapalunok kong naibaling ang tingin sa lalaking kagabi ko lang naman nakilala. Nahilot ko na lang ang sentido at halos ngumawa na sa mga kagagahang nagawa ko kagabi. Oo nga't lasing ako pero hindi ako nakakalimot sa mga pinaggagawa ko. Inom pa more. Mahina akong sinabunutan ng sarili ko. Ang tanga ko. Bakit ka ba ito nagawa? Pesteng alak ka, pinahamak mo pa ako. Hindi ito ginagawa ng mga taong walang relasyon. Naroroon ang otoridad sa tono ng matanda na kilalang kilala ko. Dahil ito lang naman ang matalik na kaibigan ni Lolo. Patay na ako. Kung pwede lang magpalamon dito sa kinasasadlakan ko ay kanina ko pang ginawa. Hindi po pwedeng palagpasin ang nangyaring ito. Clark, kailangan mong pakasalan ang apo ni Romulo. Pinakialaman mo na lang din naman, panindigan mo na. Anito na parehas naming ikinagulat ni Clark. Lo, it's not what you think. Hindi kami pwedeng magpakasal. Hindi namin gustong isa't isa. Paliwanag niya. Ang kaso ay pinalo lamang siya ni Lolo Samuel ng hawak nitong tungkod. Huwag mo nga akong tarantaduhing bata ka. Hindi mo naman pala mahal di dapat hindi mo pinakialaman. Magrarason ka nga lang sa bobo pa. Umayos ka kung hindi ay aalisan kita ng mana ora mismo. Hala't magdamit ka na dahil ngayon din mismo ay mamamanhi ka na tayo. Ayusin mong sarili mo ha? Kung bata ka. Maagang lalagas ang buhok ko sa'yo sa konsumisyon. Palagi na lang kaya't marapat na matali ka na. Magpapadala ako dito ng gamot at pagkain para sa'yo, iha. Iyon lang at tumalikod na ito sa amin. Problemado kong nilingon ang lalaking nagdala sa akin sa sitwasyong to. Hoy! Ikaw! Gumawa ka ng paraan! Ayokong ikasal sa'yo! Naiiyak sa inis na singhal ko sa kanya. Kunot noon niya naman akong tinapunan ng tingin. Sa tingin mo ba pinakikinggan ako ni Lolo? Ay, napahilahan mo siya't nasabunutan pang sarili. Problemado din kagaya ko. Para kaming natalo sa sugal kung saan kami tumaya ng malaking halaga. Sa inis ko sa kanya, napatayo ako na pinagsisihan ko agad dahil sa kirot na sumiid. Napatingin ako sa pagitan ng mga hita ko na natatakpan ng makapal na kumot. Mangiyak-ngiyak sa inis na pinukol ko siyang muli ng masamang tingin. Pwisit ka! Ano bang ipinasok mo sa akin, kanyon? Asik ko sa kanya. Ang sakit ng maruya ko, lintik ka! Napaiyak na talaga ako dala ng frustration at hapdi ng pribado kong parte sa ibaba. Akma niya sana akong lalapitan nang ibato ko sa kanyang alarm clock na nakita ko. Nailaga niya yon. Subukan mong lumapit. Mapapatay talaga kita. Banta ko sa kanya. Celestina, pwede bang kumalma ka muna? Natataranta na rin ako eh. Hindi ako pwedeng matali sa'yo, hindi pwede. Di dapat hindi mo ako pinakialaman. Sana kinontrol mo. Singhal ko sa kanya. Sa tingin mo ba hindi ko ginawa yun? Pinirubok mo ko kagabi, Celestina. Umiwas na nga ako, sumunod ka pa rin sa akin sa banyo. Ay, ang tuloy na wasak ka. Balik sisi niya sa akin. At ako pa talagang sinisisi mo. Sino bang lalaki sa atin, ha? Malamang ako. Pero gaya nga ng sabi mo, lalaki ako. Mahirap sa amin na magkontrol. Mahirap sa akin lalo't ikaw tong unang lumapit. Buwisit ka, lasing ako. Dapat naisip mo na kapag lasing ang isang tao, hindi nito nagagawang mag-isip ng matino. Hindi ko rin naman gustong may kasal sa'yo ah. Hindi kita type. Sagwa-sagwa ng tsura mo.
Wow ha? Coming from you. O bakit? May angal ka ba? Lumabas ka ron at kumbinsihin mo si Lolo Samuel na hindi tayo dapat makasal. Dahil isa lang namang one night stand ang nangyari sa atin. Utos ko sa kanya. Ginagawa ko na kanina, hindi ba? Nakita mo naman eh. Tsaka hindi mo kilala si Lolo. Hindi siya marunong bumali sa mga salitang binitawan. Nahilot niyang sentido at ng problemang naupo sa gilid ng kama. Wala na tayong magagawa. Tiyak na sinasabi na ngayon ni Lolo ang nangyaring ito sa lolo mo. Ay, pinaglalaruan tayo ng tadhana. Napasabunot siyang muli sa buhok. Sumabay ka na lang sa Agos. Paabuti natin ang 1 taon hanggang sa maisaayos kong pagpapasawalang bisa ng kasal. Walang magbabago kahit pa maging mag-asawa na tayo. Magagawa mo ang mga nakasanayan mo at lahat ng gusto mo. Ganon din naman ako. Wala tayong pakialamanan. Ang siste, magiging mag-asawa lamang tayo sa papel. Anya. Hindi. Kung ikaw hahayaan mong mangyari to, pues ako hindi. Pinulot ko mga damit ko na nagkalat sa sahig at isa-isa yung isinuot. Subukan mo lang tumingin, dudukutin ko yung mga mata mo. Banta ko sa kanya ng akma niya, sana akong lilingunin. Tss! Nakita ko naman na yung kagabi. Na-memorya ko pa nga pati yung balat mo sa may kaliwang hita mo na hugis puso. Bubulong-bulong niyang sabi na hindi naman nakalagpas sa pandinig ko. Ibinilong mo parinig ko naman. Umikot ang mata ko't inismiran siya. Handa na sana akong lumabas nang pumasok ang isang katulong na merong tray ng pagkain. At sa gilid ay merong tubig at ilang prutas at gamot. Ma'am, kumain na raw po kayo, sabi ni Senyor, at nang mainom niyo na itong gamot. Anang katulong na sa kanyang tansya ay hindi nalalay yung edad nito sa akin. Pakilagay na lang dyan. Turo ko sa mesa na nasa gitna. Napapahilamos na lang talaga ako ng sawa kasi mawala ang katulong na nagdala ng pagkain. Ramdam ko na ang gutom dahil malapit ng magtanghalian. Hindi na ako nagpakipot pa at lumapit na sa pagkain at sinimulang lantakan yon. Wala ka bang kasama? Hindi mo man lang ba ako aayain? Gutom na rin ako. Na-metabolize na yung vitamins na nakain ko kagabi. Anang peste. Masama ako siyang tinignan. Buisit rin talaga itong lalaking to eh. Para sa akin lang yung pagkain. Tsaka taga rito ka naman, hindi ba? Ba't hindi ka ron bumaba at doon ka kumain sa dining area nyo? Di yung makikihati ka pa. Inirapan ko bago ipagpatuloy ang pagkain. Narinig ko na lang may hina niyang dabog. Kasunod nun ang malakas na pagsarado ng pinto. Hindi yata sa kanya uso ang good manners and right conduct. Tsk, napakabastos. Naiiling na lang ako. Tinapos ko na ang pagkain at ininom na ang gamot. Maya-maya pa'y tumayo na ako nang hindi na gaanong nararamdaman ng hapdi dun sa ibaba. Kinuha ko ang shoulder bag ko at tuluyang lumabas sa silid na yon. Nagulat na lang ako nang sa pagkababa ko ay naroroon na si Lolo. Seryosong naghihintay sa akin. Lolo, kailan ka pa natutong mag-inom at sumama sa isang lalaki na wala ka namang kahit na anong relasyon? Hindi ba't may nobyo ka? Ano ito? Naglolo ko ka? Ramdam na ramdam ko ang galit at disappointment sa akin ni Lolo. Lolo, wala na po kami ni Joseph. Tinapos ko na pong lahat sa amin. Nahuli ko po kasi siya sa bisig ng iba. Kaya ginawa mo na rin ang makipagtalik sa iba para makaganti ka. Ganyang klaseng babae ba kita pinalaki? Sigaw ni Lolo sa akin. Nakagat kong ibabang labi at nahihiyang nagbaba ng tingin. Ngayon lamang ako ni Lolo pinagtaasan ng boses at ngayon ko lang din siya nakita na ganito kagalit at ka-disappointed sa akin. Wala akong masabi ni isa to defend and to explain everything. Naduduwag ako. Si Lolo lang naman kasi talagang nagagawang patiklupin ng isang Celestina Fernandez. Kahit pa sabihing matanda na siya ay takot pa rin kami ni Yuri sa kanya. Sobrang taas ng respeto namin sa taong tumayong magulang sa amin nang mawala sila mama at dad. Lolo, hindi po ganun ang nangyari. We're just both drunk. Sa bar lang po kami nagkakilala. She's broken-hearted so I tried to approach her. Hanggang sa nagkatuwaan na. I can't explain the whole story but I swear, it wasn't Celestina's fault.
Sabat ni Clark. Calm down, Romulo. Hindi ko naman hahayaang madehado ang apo mo kaya din kita ipinatawag. Dahil nais kong panindigan ng aking apo ang ginawa niya sa apo mo. Mahinahong sambit ni Lolo Samuel. Mas maigi na ang ganyang desisyon. Dahil talagang magkakaroon tayo ng malaking problema kung hindi mo paninindigan ang nangyaring to sa kanila. Ani Lolo. Para akong nilamig sa sobrang lamig ng tono at ng tingin niya sa amin. Lalo na sa akin. Kailan ang kasal? Tanong ni Lolo kay Lolo Romulo. As soon as possible. Matigas na sagot ni Lolo Samuel. Good. Iuuwi ko muna ang apo ko. Aasahan ko ang presensya niyo sa araw ng pamamanhikan. Ani Lolo at hinila niya ako palabas. Nagpatianod ako hanggang sa makauwi kami. Lo, I'm sorry po. Nangyari na ang nangyari. Magpahinga ka na. Naroroon na sa resto si Yuri, kaya't hindi mo na kailangan pumasok pa. Galit po ba kayo, Lo? Kanina lang. Pero ngayon ay humupa ng nararamdaman ko sa'yo kanina. Huwag mo na akong isipin. Ang isipin mo ay ang kasal na magaganap. Ay nako. Sa dinami-rami ng lalaki, doon ka pa talaga sa apo ni Samuel mapupunta. Kilala ko ang batang yun. Hindi yun marunong makontento sa iisang babae lang. Ay, sumasakit na ang ulo ko. Huwag ko lang malalamang nilolo ko kanya dahil talagang mapapatay ko ang batang yon. O siya, pumasok ka na sa kwarto mo. Pinagtulakan na ako ni Lolo kaya't sumunod na lang ako. Ano ba naman tong napasok ko? Sa isang iglap na walang iniingatan ko. At sa isang iglap, ikakasal na ako. Pabagsak akong dumapa sa kama. Nagambala lamang ang pananahimik ko nang mag-vibrate ang cellphone ko sa shoulder bag. Hindi na ako nag-abala pang bumangon. Tumihaya na lang ako't kinuha sa bag ang cellphone ko. Bruha ka? Buti naman at sinagot mo na. Kagabi pa ako tumatawag sa'yo ah. Nag-alala na ako. Asan ka ba? Bigla ka nalang nawala kagabi. Saan ka ba nagpunta at sinong kasama mo? Sabi sa akin ng bouncer may kasama ka raw na lalaki paglabas. Huwag mong sabihin sa akin isinuko mo na ang bataan ha? Sunod-sunod na bungad nito sa akin. Mariana, ikakasal na ako, be. Ano? Kanino naman? Paano? Prank ba ito? Gaga, kailan pa kita pinrank? Hindi nga ako marunong magbiro eh. Friend yung lalaki kagabi. Apo siya ng matalik na kaibigan ni Lolo. Ang malala, nakita niya kami at ura-uradang nagmando ng kasal. Para na akong maiiyak habang nagkakwento sa kanya. Nalintikan na. O ano ng plano mo niyan? Wala. Susunod na lang ako sa lahat ng gusto nila. Ayoko na kasing ma-disappoint pa si Lolo sa akin eh. Ang sabi naman ni Clark, sumabay na lang kami sa Agos hanggang sa makagawa siya ng paraan para maipawalang bisa ang kasal namin pagkatapos ng 1 taon. Annulment? Susmebe, nasa Pinas tayo. Mahirap yan. Ewan ko, basta bahala na. Ay nako, bakit ka ba napasok sa ganyang sitwasyon eh? Kamusta naman ba yung maruya mo? Wasak ba? Tanong nito na nagpangiwi sa akin. Hoy, ano? Kamusta? Kailangan mo bang dalhin sa ospital? Gaga. Oo, nawasak. Dahil malakan yun yung kargada ng siraulong yun. Pero hindi naman kailangang ma-ospital pa. Napaka-exaggerated naman ang The Virgin lang eh. I-ospital na? Ay, tanda niya. Yaman din lang lahat at natatandaan mo, kwento mo na. Alam ko na natatawa si Mariana pero nagpipigil lang. Buisit na to. Gusto pang magmarites. Ay, ewan ko sa'yo Mariana de la Cruz. Ibinaba ko na ang tawag at basta na lang binitawan ng cellphone. Ayoko pang maging misis. Dumapa akong muli at pinilit matulog. Ang kaso hindi ko magawa. Napakailap ng antok sa akin. Gayong ang bigat ng pakiramdam ko.
Napatingin na lang ako sa bumukas na pinto nang pumasok doon si Lolo, kasama si Manang na may dalang pagkain. Bumangon ako't hinarap sila. Alam kong gutom ka, kumain ka na? Ani Lolo. Busog pa po ako, Lolo. Papaanong busog? Kumain po ako doon bago po kayo dumating. Nahihiyang sagot ko. Ganun ba? Basta kumain ka pa rin. Lydia, ipatong mo na lang yan dyan at lumabas ka na. Ani Lolo. Mabilis namang sinunod ni Manang ang utos ni Lolo at nagpaalam na rin. Naiwan kami ni Lolo. Hindi ko magawang salubungin ang mga mata niya. Nahihiya ako sa kagagahang nagawa ko. Apo, pasensya na kung magiging matigas ako sa naging desisyon kong ito na matali ka sa isang Sebastian. Kilala mang mapaglaro ang batang yun na alam kong mabuti siyang tao. At nakikita kong magiging mabuting asawa siya sa'yo. Naway ikaw din. Tinapik ako ni Lolo sa balikat. Tipid lamang akong tumango. Sige na, kumain ka pa rin kahit na konti tapos ay magpahinga ka na. Dahil bukas ay magsisimula na ang panibagong yugto ng buhay mo. Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo? Kinakabahang tanong ko. Napagdesisyonan ko kasi na sa munisipyo na lang muna gaganapin ang kasal ninyo. Lalo't wala pa namang seryosong damdamin sa inyong dalawa. Tsaka na lamang tayo gumastos ng malaki kapag pareho nyo ng mahal ang isa't isa. Pagkatapos ng kasal nyo ay magsasama kayo sa iisang bubong. Meron ng nakahandang bahay para sa inyo. At doon kayo dederecho pagkatapos ng kasal. Literal na nalaglagan pang ako. Bakit naman ganun kadali? Natanga ako sa kinauupuan ko, ni hindi ko na malayang nakaalis na si Lolo. Ano ba namang tadhana to? Matuling lumipas ang 2 araw. Natapos ang pamamanhikan, maging ang kasal namin na ginanap sa munisipyo. At ngayon ay kasalukuyan na kaming nasa loob ng bahay na ibinigay sa amin ni Lolo Samuel. Malapit ang bahay namin sa asul na dagat. Halos bilang din sa daliri ang mga bahay na naririto. Private property pala kasi ito ng mga Sebastian. At ang ilang bahay ay inuupahan lamang ng mga nakatira dito. Pagpapatayo ng mga bahay at hotels kasi ang negosyo ng pamilya ni Clark. I'll use the other room. Bahala ka na sa silid mo. Malaki ka na. Pagod na saad ni Clark. Hindi ko na lang siya pinansin. Pumasok na lang din ako sa napili kong kwarto. Bali 4 na kwarto ang meron sa 2-story house namin. Malawak ang veranda ng bawat kwarto. At ang living room ay malawak din. Lalo na ang kitchen, pati na ang dining area. Inayos ko lang muna ang mga gamit ko bago ako bumaba. Hindi pa kasi kami naghahapunan. Mahirap ang magpa-deliver ng pagkain dito, lalo't mahina ang signal. Malayo din itong bahay namin sa syudad. Mukhang ang sinadya talaga to ni Lolo Samuel na magampanan namin ang mga trabaho namin ng apo niya bilang mag-asawa. Ngayon pa lang ay namimiss ko na ang resto. Namimiss ko ang pagluluto para sa mga customer na hinahanap-hanap palagi ang mga menu ko kapag pumapasok sila sa restaurant namin. Bumuga ako ng hangin bago itali pataas ang hanggang bewang kong buhok. Malaking shirt at pajama ang kinuha kong pamalit. Sa ganitong pambahay kasi ako komportable. Nagtungo na ako sa kusina at naghanap ng maaaring lutuin para sa hapunan. Marami ang stock kaya't hindi na ako namroblema sa mga sangkap at panghalok sa mga niluto kong pagkain. Saktong pagkatapos ay bumaba na si Clark. Ang bango ah, pwede ba akong kumain din? Kung ikaw ang maghuhugas, kondisyon ko. Ano? Di ako marunong. Sa lubong ang makakapal niyang kilay. Paghuhugas lang hindi mo alam? Ano lang bang alam mo? Ang mambabae at makipagpustahan sa mga kaibigan mo ng babaeng bibiktimahin? Pinamewangan ko siya at pinanlakihan ng mga mata. Umamin na kasi sa akin ang kaibigan niyang si Jamel na pinagpustahan lang nila ako. Pero hindi na raw kinuha ni Clark ang pera. Celestina, hindi nga ako marunong. Please naman oh, gutom na ako. Pagmamakaawa niya, umiling ako at pinag-cruise ang kamay. Hindi, kakain ka lang kapag ikaw na ang maghuhugas sa mga pagkakainan natin. Mahigpit kong kondisyon.
Fine. Napipilitang pagsang-ayon niya. Good. O sige na, kumuha ka na ng plato at kutsara natin. Tapos ay maupo ka na. Mando ko sa kanya. Mabilis naman siyang sumunod. Ikaw ba talagang nagluto ng lahat ng to? Nasa tono niya ang pagkamangha. Kulang na nga lang ay ubusin niya ang pagkain na kahain. May nakikita ka pa bang tao dito maliban sa atin na pwedeng gumawa ng mga iyan? Umarko ang kilay ko sa kanya. Common sense, smiyo naman. Dagdag ko pa. Sumimangot lamang to't hindi na nagtangkapang magtanong. Tapos na ako. Hugasan mong lahat ng yan kung hindi wala kang gagamiting pinggan bukas. Wala ka rin kakainin. Yung mga kawalit kaldero hugasan mo na rin. Dapat malinis ang kitchen nang walang magtatangkang ipis dito sa atin. Masungit kong bilin sa kanya. Aba ayos parang katulong ako rito Pagpaparinig pa niya. Anong gusto mo pagsilbihan kita na parang alipin mo ko? Nek-nek mo dong. Di naman kita gusto ni hindi kita mahal. Kaya wag kang maghahangad ng isang battered wife. Ay, alis na nga. Ingay-ingay mo. Naririnding taboy niya. Inirapan ko lang siya bago iwan doon. Clark's point of view. Walang iya. Naging tagahugas pa ako. Naiiling na lang ako habang isa-isa kong nilalagay ang mga pinagkainan sa lababo. Wala pa man din akong alam gawin lalo na kung gawaing bahay. Paano ba to? Hindi ko maiwasang kumamot sa buhok dahil sa frustration. Kung bakit ba naman kasi sa akin pa niya iniutos ang paghuhugas? Napakatamad na babae. Imbis na magreklamo pa'y sinimulan ko ng hugasan ng mga pinggan. Halos maubos ang dishwashing liquid dahil kada pinggan, kutsara, baso at kung ano pa'y nilalagyan ko ng liquid. The heck? Bakit ba sobrang dulas nyo? Tuloy nabasag yung ilan sa mga kasamahan nyo. Napapapalatak na talaga ako. Kanina pa ako naghuhugas pero hindi ko matapos-tapos dahil sa sobrang dulas. I can't take this anymore. Pinatay ko ang gripo nang matapos kong banlawan ng kamay at iniwan ang lababo. Tsaka dire-diretso patungo sa kwarto ng Amazonang yon. Hey, Celestina! Open the door! Sunod-sunod kong kinakatok ang pinto niya. Bumukas naman agad yun at iniluwa ang dragonisang pandak. Ano na naman? Napaatras ako sa pagsinghal niyang yon. Tumiki muna ako bago sabihin ang pakay ko sa kanya. Yung mga pinagkainan natin, halos maubos na. Sinadya akong bitinin ang sasabihin. Anong halos maubos na? Halos magdikit na ang kilay niya. Namewang pa ito't masama ang tingin sa akin. Huwag mong sasabihin, nabasag mo? You're right. Ano? Napaigdad ako sa pagsigaw niyang yon. Takting babae to. Kaliit-liit pero ang tapang. Hindi nga ako marunong. Giit ko. Ano lang bang alam mong gawin ha? Ang mangialam ng babae? Hey, bakit naman napunta dyan? I'm just being honest. I don't know how to wash the dishes. Nakamot ko pang bato ko nang magpalpitate ang kilay at labi niya. Lumaki pa ang butas ng ilong niya. Para siyang angry bird na sasabog dahil sa galit. Papalitan ko na lang yung mga nabasag ko. Please, ikaw na maghugas. Hindi ko talaga alam kung paano Ipagawa mo na sa akin lahat, wag lang ang mga gawain sa loob ng kusina. Ay hindi. Sinaswerte ka kapag pumayag ako. Halika at tuturuan kita kung papaano maghugas. Hinaltak niya akong pababa. Takte, umaatras ang sungit buntot ko sa babaeng to. Para bang lalaman ng buhay anumang oras. Nang makarating kami sa harapan ng lababo, itinuro niya sa akin ang tamang paghuhugas. Panay pang kamot ko habang sinisinghalan niya ako. O ano? Nagets mo na ba? Oo, o sige na magpahinga ka na. Ako nang bahalang magpunas ng mesa. Abay dapat lang. Ang swerte mo naman kung pati yun ako pang gagawa. Tumalikod na siya at nagmarat siya ng palayo. Ang sakit mo sa tenga. Bangungutin ka sana. Mahina akong dasal habang sinusundan siya ng tingin. Halos 1 oras pa akong naglinis sa dining bago ko mailapat ang likod sa malambot kong kama. Damn, mas nakakapagod ang ganito Mas gusto ko pang isubsob ang sarili sa trabaho kaysa makasamang tiyanak na dragon na yun.
Nasa ganun akong eksena nang tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko yun sa side table. Napangisin na lang ako nang makitang si Lavinia ang tumatawag. "Hey love, miss me?" Bungad ko kagad. "I missed you, Clark." "I missed you too. Asan ka ba ngayon?" "Sa unit. Please puntahan mo naman ako. I need you." Tinignan ko muna ang oras. 7:00 na. Kung pupuntahan ko siya 11:00 na akong makararating sa unit niya dahil 4 na oras ang biyahe pabalik ng Maynila. Siguro next time na lang love. "But why? Hindi ka naman tumatanggi sa akin dati Please Clark, puntahan mo ko. Promise hindi ka magsisisi na pinuntahan mo ko. Nag-prepare pa naman ako para sa'yo. I'll perform something that you'll never forget." Pangaakit nito sa akin. Saglit akong nag-isip. Papasok din naman ako sa kumpanya bukas. "Okay, I'll be there. Pero 4 na oras na magiging biyahe Kaya mo bang maghintay?" "But of course. Bye honey. I love you so much." Malambing at puno ng saya niyang sabi. Tipid na lang akong tumawa bago ibaba ang linya. Hindi ko gusto si Lavinia. Na ibibigay niya lang ang satisfaction na gusto ko. Alam ko na mahal niya ako pero malinaw sa kanya na laro lamang ang meron kami. Kailangan lang namin ng isa't isa. Hanggang dun lang. At kung sakaling maghahangad siya ng higit pa ron ay walang pag-aalinlangan ko siyang tatalikuran. Bumangon na ako at naghanda sa pag-alis. Hindi na ako nagpaalam pa kay Celestina. Sinigurado ko munang nakalakang pinto at gate bago ako umalis. Thank God dahil malinis ang kalsada. Kaya't inabot lang ng 3.5 oras ang biyahe. "Clark!" Mahigpit na yakap ang isinalubong sa akin ni Lavinia nang pagbuksan niya ako ng pinto. "Miss na miss mo naman ako. Hindi kaya hanapin ka na ng boyfriend mo?" Nandun siya sa asawa niya dahil birthday ng anak nila." Baliwala niyang sagot. Tumango lang ako. Lavinia is the governor's mistress. Mayaman naman si Love pero hindi ko rin maintindihan kung bakit kailangan pa niyang ilagay ang sarili sa delikadong sitwasyon. Well, desisyon niya yun. Wala akong karapatang pakialaman siya. We're just bed warmer buddies. Yun lang ang relasyong meron kami. Sinimulan niya na ang performance na ipinangako niya kanina. Hinayaan ko lamang siyang gawin ang gusto. Ewan ko ba kung bakit hindi ko na ngayon magawang sabayan siya. "Nag-enjoy ka ba?" Tanong niya. "Yeah." Tipid ko lang na sagot. "Saglit lang ako magpapahinga tapos ay aalis na rin ako Kailangan kong pumasok sa kumpanya There's a discussion na kailangang resolbahin at hindi ako pwedeng mawala ron. Nahiga na ako at hindi na siya pinansin pa. Nagising na lang ako sa tunog ng alarm clock sa cellphone ko. Nilingon ko si Lavinia na tulog habang nakayakap sa akin. Maingat kong inalis ang kamay niya at umalis na sa kama. Naligo na ako at pagkatapos ay umalis na. Hindi na ako nag-abala pang magpaalam sa kanya. Habang nagmamaneho ay saglit kong chinek ang cellphone ko. Wala siyang text o tawag. Hindi niya pa siguro napapansin na wala ako sa bahay. I tried to call her pero hindi niya sinasagot kaya't hinayaan ko na lang. Pagdating ko sa kumpanya, dumiretso na kagad ako sa board dahil naroon na si Lolo at kanina pang naghihintay. Dang it, ang traffic kasi kaya nalate ako. Thank goodness na kalmado lang si Lolo. "Kamusta kayo ng asawa mo?" Kasalukuyan na kaming nasa opisina ni Lolo. Nagkibit-balikat lang ako. "Ano bang klaseng sagot yan?" "Parang estranghero kami sa isa't isa," I honestly answered. "Masasanay din kayo, lalo't palagi na kayong magsasama dahil tuwing Lunes ka lang papasok sa kumpanyang ito." "What? Hindi pwede. Malaki ang masasayang kapag hindi ako uupo sa pwesto ko." "Narito ako. Anong masasayang kung responsable ang chairman ng Sebastian Empire?" "Karitlo, hindi ko kayang magtagal sa bahay na yon. Amazon ang kasama ko. Ginagawa niya pa akong katulong. Mas maigi nang matuto ka naman." "Ala sige, umuwi ka na tapos naman na ang trabaho mo. Bigyan mo siya ng rosas at bumili ka ng pasalubong sa kanya." "No way. Gawin mo na lang nang matuwa sa iyo ang asawa mo."
You're impossible, oh. Umalis na lang ako dun at kinuha ang susi, cellphone at ang code sa sarili kong opisina. Wala akong pinansin ni isa sa mga employees. Naiinis kasing talaga ako. Parang nawala yung freedom ko magmula nang makasal ako sa Amazonang yun. Nagmaneho ako palayo sa Sebastian Empire. May nadaanan akong restaurant kaya't kumain ako ron. May mga babaeng lumalapit na hinahayaan ko lang pero hindi ko sila ini-entertain. Matapos kong kumain ay umalis na rin ako. Tinawagan ko sila Jamel to ask where they are. At nang sabihin nilang nasa penthouse sila, doon na ako dumiretso. How's life with your wife? Bungad kagad ni Levi. Nakipag-fist bump ako sa kanila bago pagod na naupo sa mahabang sofa. Dilema. Tipid na sagot ko. Kung ayaw mo na sa kanya, sa akin na lang. I found her attractive, bro. She's gorgeous and hot too. Parang ang sarap niyang dalhin palagi sa ibabaw ng kama. Ngising-ani ni Jamel. Anong sinabi mo? Otomatikong nagdilim ang mukha ko sa sinabi niyang yon. Wow, chill pare. Galit na galit ka naman yata. Parang hindi ka naman ang galing sa unit ni Lavinia. Anitong ikinakuyom ng kamao ko. Kung umasta ka akala mo matinong asawa ka. Dagdag pa nito. Napatayo na ako at handa na sana siyang suntukin nang pumagitna sa amin si Levi. Jamel, tama na yan. Clark, pagpasensyahan mo na lang. Lasing lang ang kaibigan natin. Kaibigan mo na lang. Madiing sambit ko tsaka sila tinalikuran. Nawala na ako ng gana. Pagod man ay mas pinili ko na lang na umuwi sa bahay namin ni Celestina. Ang kaso, pagdating ko sa bahay namin ay wala siya. Hinalughog ko na ang kabahayan pero wala talaga. Naibagsak ko na lang ang pagod kong katawan sa sofa. Ni hindi ko na malayang nakatulog ako kung hindi pa ako ginising ng asawa ko. Bakit dito ka natutulog? Hindi ko na namalayan eh. Napagod kasi talaga ako sa biyahe. Sagot ko. Umarko lamang ang kilay niya. May nasabi ba ako? Teka, bakit ganyan ang suot mo? Nangunot ang noo ko nang mapagtantong sexy ang damit na suot niya. Nakipag-hangout ako sa mga kaibigan ko. Bakit? Masama ba? Heto na naman siya sa kanyang signature post kapag nagagalit. Nakapamewang na naman. May lalaki ba kayong kasama? I look like a jealous husband. What the heck? Wala kang pake. Tsaka teka nga lang, ikaw nga hindi ko tinatanong ng mga ganyang bagay eh. Hindi nga kita pinakikialaman kahit pamambabae ka. Kaya't wala kang pakialam kung may lalaki man akong kasama. Seryosong sambit niya. I gulped and looked her in her dark brown eye. Binalot ako ng konsensya at pagsisisi sa kauna-unahang pagkakataon. Nakahanda ng hapunan, kumain ka na at hugasan mo ang mga nagamit ko sa kusina. Yun lang at tinalikuran niya ako. Sandali. Hinabol ko siya, tinawakan siya sa siko. How did you know? Tanong ko. Hindi naman siya sumagot. Itinaas niya lang ang cellphone at ipinakita sa akin ang mensahe. Nakuyom ko na lang ang kamao ko. Si Lavinia at akong nasa larawan. Magkatabi at walang kahit na anong saplot. Bitaw! Baka mahawaan pa ako niyang kakatihan mo. Malamig niyang sabi. Wife, I'm sorry. Sinserong paghingi ko ng tawad. Mag-asawa lamang tayo sa papel. Hindi mo rin kailangang umakto na nagsisising asawa dahil sa pagtataksil niya sa mismong araw ng pagiging mag-asawa namin. Oo, may kasunduan tayo. Pero sana naman nagkaroon ka ng respeto sa akin bilang asawa mo sa papel. Binawi niyang kamay at iniwanan na ako. Wala akong nagawa kung hindi ang sundan na lamang siya ng tingin. Napabuga ako ng hangin at minabuti na lang na pumunta ng kusina. Kumain ako at hinugasan ng mga pinagkainan. Pinunasan ko na rin ang mesa at nagmap na rin. Bago matulog, gumawa ako ng note. Humihingi ng sorry sa nagawa ko. I sincerely apologized. Maging sa sarili ko'y nahihiya rin ako. Maling-mali ang nagawa ko sa kanya. Isiniksik ko na lamang sa ilalim ng kanyang pinto ang note na ginawa ko. Kinabukasan, ako nang naghanda ng agahan namin. Sinadya ko pang agahan ng gising ko para maaral ng maigi ang tinuturo sa YouTube
kung papaano ang maayos sa paghahanda ng breakfast. Thank goodness, naging successful naman kahit pa medyo dark brown yung luto ko sa itlog. I thought matutuwa siya. Ang kaso hindi niya kinain ang hinanda ko at umalis na lang nang walang laman ang kanyang tiyan. Naging ganun na ang bawat araw sa amin. Gusto kong magreklamo pero naduduwag naman ako dahil ako ang unang gumawa ng kasalanan sa pagsasama namin. Kahit pa sabihing sa papel lamang kami mag-asawa. Panay ang bigay ko ng bulaklak pero tinatapon lang niya. Nag-aral pa ako kung papaanong magluto dahil palagi siyang tinatamad tuwing umaga. Late na rin siyang bumabangon. Nalaman na lang namin na nagbunga ang gabing yun. Akala ko magiging okay kami dahil magkakaanak na kami. Pero mas lalo lang siyang nagsungit sa akin. Ang hirap palang suyuin ng mga babae. Well, kasalanan ko kaya't kailangang magtiis hanggang sa mapatawad niya na ako. Hanggang sa umabot na ng 2 buwan ang hindi niya pagpansin sa akin. Daig ko pang naghahabol dahil palagi ko siyang sinusundan at binabantayan mula sa malayo kapag kasama niya mga kaibigan niya. At kapag papasok siya sa resto nang sa ganon, walang makalapit na lalaki sa kanya maliban sa akin. Naiinis ako kapag nakikita ang admiration ng mga lalaking customers niya. Kulang nilang idukutin ko ang mga mata nila. Dahil gusto ko, ako lang nakakakita ng flawless skin ng asawa ko. Kung bakit ba naman kasi palaging floral dress ang isinusuot ng asawa ko. Tuloy ay hindi nila mapansin na buntis na ang misis ko. Ewan ba pero nawalan na ako ng gana sa iba simula ng araw na hindi niya na ako pinapansin at palagi na lang sinusungitan. Sa asawa ko na lang ako merong interes. Binlock ko na rin ang number ni Lavinia hanggang sa napagdesisyonan kong magpalit na ng numero. At tanging number lang nila lolo at ng asawa kong nakasave sa contacts. Humingi sa akin ng dispensa si Jamel. At bilang bawi ay tinutulungan niya akong suyuin ang maganda kong asawa. Himalaman pero nagawa akong patinuin ng Amazona kong asawa. Tinawanan pa nga ako ng mga loko dahil nakuha ko na raw ang karma ko. Pero para sa akin, hindi to karma. Ano, handa na ba ang lahat? Parating na raw ang asawa ko. Nag-text na sa akin si Yuri. Natataranta na ako. Nag-suggest kasi si Yuri na kantahan ko raw ang ate niya ng paborito nitong kanta. Natiyak na ikalalambot ng puso nito. At ang mas nagpa-excite sa akin ay baka daw umamin na sa akin ng asawa ko na mahal niya rin ako. Para ka namang natatai sa itsura mo. Kalma! At baka imbis na maganda ang kalabasan ng harana mo pumangit dahil nagpapalpitate ka na. Natatawang ani ni Jamel. Oo nga, relax lang bro. Natatawa pang segunda ni Levi. Palibasa hindi nyo pa nararamdaman ng magmahal ng totoo. Kaya panay tawa kayo dyan. Kinutusan ko silang tig-isa. Napatayo na lang ako ng tuwid nang marinig ang paparating na sasakyan. Dangit, ang lakas ng pintig ng puso ko. Naunang bumaba si Yui upang alalayan ng ate niya. Kasama rin nila mga kaibigan ng asawa ko dahil ang sabi ni Yuri, sinabihan niya mga ito ng tungkol sa proposal na ginawa ko. Yes, magpo-propose ako sa asawa ko dahil gusto kong basbasan kami ng may kapal bago pa man lumaki ang tiyan ng mahal ko. Tumango ako kila Lolo Samuel at Lolo Romulo nang magsibabaan na rin sila sa kanilang mga sasakyan kasama ang kanilang mga bodyguards. Ano ba to, Clark? Tanong sa akin ng babaeng Sinenyasan ko mga kaibigan ko kaya tumugtog na sila. Habang ako naman, sinimulan ng kantahin ang paboritong kanta niya, ang Take Me to Your Heart. Lumuhod ako at kinuha ang singsing sa aking bulsa. Matamis ang ngiting nakaukit sa aking labi habang nakatingin sa kanya. Clark, wisit ka. Bakit naman biglaan ang pangit-pangit ko? Pinalo niya ako sa braso kaya't natawa kami. Hindi ka kailanman naging pangit. For me, you're the most gorgeous. Kaya't hindi mo na kailangang mainis sa akin. Tumikim ako tsaka ibinusan na muna ang mic. Marry me, Celestina. Let's promise our love sa harap ng altar. Bakit? Mahal mo ba ako? Parang batang tanong niya. Natawa ko. Napakamanhid mo naman, wife, para hindi mo mapansin. Lahat inaral ko na just to make you my queen. At nang hindi ka na napapagod sa loob ng bahay. Nililigawan kita, sinusuyo at nilalambing.
kahit na palagi mo naman akong itinataboy. Sorry na wife sa nagawa ko noon ha. Matino na ako, promise. Napatino mo na ako. Please, marry me. This time, siya naman ang natawa. Bakit naman nakikiusap? Di ba dapat tunog alok? Pero sige, total nakita ko namang tumino ka na. Patatawarin na kita. Pero once na malaman-laman kong nagloloko ka ulit ha, talagang aalisan kita ng kaligayahan. Babasagin ko rin yung itlog mo. O sige na, aamin na rin ako. Gusto na kita. Ay mali, mahal na pala kita. Mister ko na Casanova noon. Good ha, sa banda ngayon. Oh, isuot mo na sa daliri ko yung singsing at baka magbago pang desisyon ko. Otomatikong lumawak ang ngiti ko sa labi. Hindi na ako nagsayang pa ng oras at agad na isinuot ang singsing sa kanya. Tumayo ako't masuyo siyang niyakap. I kissed her forehead. Tumingin ako kila lolo. Tumango at nag-thumbs up sila sa akin. Ngumiti ako sa kanila bago ko tawirin ang distansya ng aming mga labi. I love you, Celestina Fernandez Sebastian. I gently kissed her on her forehead. After our passionate kiss, I love you too, sagot niya at muli naming pinag-isa ang aming mga labi. Wakas!